dahil humahaba nga daw every time I speak. The next day, the president will also hold a press con, wasting so much government time. Imagine 3 to 4 hours. Minsan nagpre-press con, and 3/4 of that, in the wee hours of the morning, 3/4 of that press con is all about me. So nagsasayang po ng oras dito. Mas marami pong dapat gawin ng Pangulo. Ako rin po, mas marami pa rin po akong dapat gawin. Nagsimula na ho yung mga seryosong trabaho dito. Sa Senado, gusto ko na hong mag-concentrate, mag-focus sa pinakatunay na trabaho. So, this will be the last time that I will be talking about this. I'm referring to my alleged involvement in illegal drugs na alam ko naman na nakakadamay lang ng mga ilang-ilang mga tao, nakakadamay ng mga tao maski sa mga personal na buhay ko, na ang real target naman talaga ako lang. So please, Mr. President, I'll be celebrating my birthday this Saturday. I'll be 57 years old. I'm still young. So sana po, dun sa mga matitira ko pang mga taon dito, mahaba-haba pa naman ho siguro yan, God willing, dito sa mundong ito, makabuluhan naman ang aking mga gagawin, rather than ito na napipilitan akong sumasagot sa mga kabalastugan na ito. Yun po ang pwede ko sabihin ngayon. I promise myself not to be emotional. This is supposed to be a light moments for everyone. We're celebrating my birthday here. But anyway, this is the last time. I want to focus on the real issues at hand. Yung pinakatrabaho po ko bilang Senado. Lubayan niyo na po ako. Please po. God bless you. Akala mo lang yun.
front of the President. Kung may tunay, I just have to qualify, tunay, totoo, na ebidensya. Senadora Laila de Lima, iginiit na mapapahiya lang si Pangulong Duterte kung ipipilit niyang sangkot ang senadora sa droga. Ngayon may bago siya. The first name is Warren. Ang trabaho ni Warren, walang apelyido, nagmumotor ahead. Yung haggard na escort niya. MMDA. Mr. President, the Warren that you mentioned, does he also have involvement in illegal drug activities? Si Dilima? Yung Warren po. Wala. And even Dilima, I would be also careless with. She facilitated everything for money. But Dilima was never into, sige, magpabili ka ng ganon. I would be lying if I do that. And I would not be as honest as I can ever be with you. Because of her pitfalls. Yung hindi niya yung mapaibig eh. Alam mo na yung init ng, they call it chok-chak. Chak-chok siguro sa inyo. She never denied it. All lies, hindi yan, nanda sa droga ako. But she never said, yung kami ni, she never admitted it. She never came out with a denial now na lumabas na lahat. Is one coming up. Paano si Warren? Nakalimutan sa istorya. Those accusations against my alleged drug links are a complete falsehood, an absolute lie. Ito ang pahayag ni Senador Laila de Lima matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon siyang matrix ng drug operations sa Bilibid na magpapakita ng papel doon ni de Lima noong Justice Secretary pa siya. Hindi na nagdetalye ngayon si de Lima dahil pinayuhan daw siya ng mga kaanak at kaibigan na iwasan munang magkomento sa mga naglalabas ng akusasyon. Pero sinabi niyang ipagpapatuloy daw niya ang pagdinig ng Senado ukol sa drug-related killings sa Administrasyong Duterte. Bukod kasi sa siyang pang testigo na hindi pa nakakapagsalita sa Senado, marami pa raw ibang nagpaparamdam na gustong magsalita. Meron na hong mga nagpapadala sa amin sa Facebook tsaka sa cellphones ng aking mga staff na gusto rin daw nilang dumulog sa CHR o kaya sa akin dahil nga meron din mga nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Gusto naman ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-inhibit si de Lima bilang chair ng pagdinig ng Senado. Mukha raw kasing hinusgahan ni de Lima ang issue. Kasi may prejudgment na siya. Makikita mo sa kanya lahat ng pinatay, summary killing na o extrajudicial killings. Samantalang ang CHR mismo nagsabi, extrajudicial killing yan kapag ka hindi pinarusahan, hindi prinosecute, hindi punusu yung kaso. Pero hindi raw mag-i-inhibit si de Lima. I'm not gonna base that to the opinion of someone who has evidently been the defender and apologist of the President in the Senate. Sino ba ang bias sa amin? Siya nga ang very biased in favor of the administration and the EJ case from day one. Inihahanda naman ng Kamara ang pagdinig kaugnay sa problema ng droga sa New Bilibid prisons. 5 hanggang 6 na testigo daw ang ihaharap ng Department of Justice na direkta raw na pinangalanan si de Lima na nakinabang sa pera ng mga drug lords sa Bilibid. Ang mga testigo, mga inmate, ilang gwardiya sa Bilibid at mga kaibigan pa ni de Lima. Sir, yung mga witnesses na yun naka-WPP ba yun ngayon? Or yung mga nag-execute ng affidavit? Or hindi naman? Some are already in prison. The others, we have some WPP witnesses who are witnesses to the against the drug lords. Ang dati raw driver ni de Lima ang tumatanggap ng pera para sa dating kalihim. He collects drug money from the high-profile drug lords. Pero sabi ni de Lima, hindi siya dadalo sa pagdinig ng Kamara. Hindi raw niya maintindihan kung bakit siya ang iniimbestigahan, gayong siya ang nagsiwalat ng aktibidad ng mga drug lord doon. I don't have to go there to prove my innocence. I know that I'm innocent. Di ho ba? I'm sure, sana, all of this are clearly harassment.